Bukas ba? Okay. Tulog yata. Hindi yata eh. Full tank. Okay na yan, boss. Thank you. Okay ka na? Oh. Binigay ka. 176. Good morning sa inyo, guys. Another day, another ride. Time check tayo, eksakto 5 a.m. Ito na yung part 2 ng ating Manila to Samar. From Sipokot, dire-diretso na to Matnog, Allenport. Comment nyo nga guys, anong pinagkaiba ng port at saka pier? Umagang umaga may patanong tayo no? Siya nga pala guys, kung gusto nyong tumuloy din doon sa tinuluyan namin, Malate Travelers Inn. Ano yun guys, mura lang, 500, aircon na, 12 hours. So hindi siya pwede doon sa mga pihikan at sa mga mararaming riders sa isang kwarto. Good for two lang talaga siya. Siguro kung marami kayo, marami naman silang available na kwarto. Comment nyo kung anong masasabi nyo sa pag nakapag-book kayo sa Malate Travelers Inn. Comment nyo dito. Gasoline station, no? 57 kanina. Yan. So, itong biyahe natin, masyado pang maaga at madilim. Kaya, update ko na lang kayo. Sana hindi na umulan para makita natin yung kagandahan ng Vulcan Mayon at saka yung sunrise. Okay, update na lang guys. Good morning ulit sa inyo guys. Time check tayo, 5:55 a.m. So bumiyahe tayo kanina ng 5 a.m. sa Sipokot. Mga 250 kilometers ang kailangan nating lakbayin. Naka 209 kilometers remaining na lang tayo. So nakakuha na tayo ng 21 kilometers. Nagdahan-dahan lang tayo dahil madilim pa kanina, tapos hindi natin alam kung saan yung mga lubak. Pero manageable na lang yung lubak pag nakalagpas na kayo ng Sipokot. Doon sa mga baguhan na magta-travel, sa mga first timer na nagtatanong sa atin, ito yung tip ko sa inyo. Ihanda ninyo yung sarili ninyo kapag nandyan na kayo sa Lopez, Calawag, Tagkawayan, Ragay at saka Sipokot. Kasi bukod sa mga dyan sa may Lopez, Calawag, may mga lubak-lubak na rin, pero okay pa rin kung ikukumpara mo sa Tagkawayan at Ragay. Tapos ang problema lang dyan, yung marami kayong makakasabay ng mga bus, truck dyan sa mga nabanggit kong mga bayan. Pag nakalagpas na kayo dyan, ayun, safe na kayo. Medyo maluwag-luwag na. So yun lang ang gagawin ninyo guys sa mga beginner at gustong mag-ride, mga first timer.
Disclaimer lang, based sa experience lang natin to ha. Pero sa simula last year na pagra-rides namin hanggang ngayong rides namin, yung kahapon lang ang pinaka-feeling ko, nabugbog talaga ako ng masyado dahil sa sobrang dami ng lubak. Ibig sabihin, nung unang dalawa naming Manila to Samar, may lubak na pero hindi ganun kagrabe. Mas grabe pala ngayon. Siguro dala na rin ng mga nakaraan, yung lakas ng pag-ulan. Yun na rin siguro yun. Nahuhukay yung mga mga yung diniskartehan lang ng mga butas, nahuhukay ulit. Tapos merong mga one way na kailangan mo pang maghintay ng ilang minutes. Pero dahil motor naman tayo, kadalasan na nakakasingit tayo hanggang sa pinakaunahan ng hintayan. Kaya madali lang tayo nakakalusot. Pero maghihintay ka pa rin. So yun lang no guys, ingat-ingat sa biyahe, ingat-ingat sa daan. Lalo na doon sa mga gabi na pili magsimula ng rides. Kasi marami talagang unexpected na mga lubak. May mga instances na, di ba, ganito, maganda yung daan, di haharurot ka, di mo mamalayan dun sa unahan, may nakatagong lubak na nag-iisa lang, malaking butas. Kung magaling kayong maniobra, maganda, mabuti para sa inyo. Tayo, mabigat kami, hindi kami hindi nimble yung ano namin, sinasagasaan na lang namin, naiiwasan hanggat kaya. Pero so far kinakaya naman ni Joe. Wala pa namang bengkong yung mags natin, hindi pa naman nabasag yung oil seal natin sa harap ng shock, hindi pa naman tayo nabutasan ng gulong, kaya kinakaya pa rin. Meron na lang tayong BBIing 206 kilometers. Ang travel time natin ay 4 hours and 17 minutes na lang ayon kay Google. Pagdating dyan, kakanan na tayo dyan para hindi na natin makasabay yung mga bus. Mga 800 kilometers. Pag nakapasok na kayo dito, ayan o, Camarines Sur. Welcome to Camarines Sur. Ayan. Pag nakapasok na kayo dyan, mayroon dyan kakanan. Pwede naman kayo dumiretso guys, okay lang sa inyo. Pero kami dito kami sa kanan, kasi dito relax yung daan, walang kasabay. May mga lubak din dito sa kanan guys, pero at least wala kang kasabay. Iba kasi yung lubak na nga, may kasabay ka pa, tapos iipitik ka pa ng mga truck. Dito ka na lang. Alright. Nana? Saan? Doon sa kinainan natin nung nakaraan. Kanan na kami dito guys. Pwede dumiretso dyan. Nano? Doon pa yun sa paglagpas natin ng Minalabak. Dito tayo kasi malamig. Ayos na yung mga konti-konting lubak. Ayan o. Ganito yung daan dito guys. Di ba ang ganda? Naamoy ko na yung kulay green na mga damo, mga tanim. Presko. Bukas nga tayo ng bison. Aray. Uy, grabe, fresh na fresh. Walang pollution.
Oo nga, oh. Ang sarap sa pakiramdam. Binuksan ko yung visor ko, napuwing naman ako ng ano, ano yan, insekto. Baba ko na lang. Ang bilis. Sabi ni Ate Ana, ang bilis. Na-shoutout ko na ba si Ate Rosie? Ate Rosie, shoutout sa'yo sa pinadala mong ano, panghaplos panghaplos sa likod at saka yung parang sa lompas. Talagang nakatulong kagabi. Oo nga pala guys, kapag magra-rides kayo, yung mga essentials na kailangan yung dalhin ay syempre yung flat tire kit, dalhin nyo yan. Air pump, dapat meron kayo yan. Tapos yung mga basic tools, kahit yung mga ano lang, back ring, yung mga pangbukas-bukas lang. Tapos screwdriver, kung meron kayo, dala rin kayo. Tapos packing tape, in case na meron kayong ipapack, madali yon. Tsaka syempre dapat may tali din kayo. Mura lang naman sa Lazada, Shopee yung mga ano, paracord. Yun na lang ang bilhin ninyo, pwede rin. O kaya yung na-stretch, ayun, pwede rin yun. Tapos yung pinakamahalaga, yung lisensya nyo syempre, at saka ORCR, dalhin nyo lagi. Tsaka yung isa pang pinakamahalaga, yung panlagay sa likod, yung parang sa lompas na idinidikit para maginhawaan yung likod ninyo, yung mga kasukasuhan, at saka pang haplos, mga efficacent oil, mga ganyan, para relax, mga mental relax talaga yung tulog. Yun ang kailangan nyo guys. Other than that, wala naman na akong nakikita. Siyempre kung may camera kayo guys, maganda na dalhin nyo rin para, uy lamig, dalhin nyo rin para meron kayong magamit sa pagbibideo at makita rin naman namin pag in-upload ninyo. Kasi sa totoo lang guys, kapag nanonood ako ng mga vlog sa YouTube, bagaman pare-pareho na yung nadadaanan ng mga vlogger, iba't ibang vlogger, halos pare-pareho na, pero iba-iba yung experience eh. Yun yung tinitingnan ko. Uy, sobrang lamig ah. Pag ano, habang nagkakape kayo guys, manood na kayo ng vlog natin. Follow nyo rin pala ako guys sa TikTok natin. 36 pa lang 36 pa lang followers ko doon. Mga friends and families ko pa lang ang nag-follow sa akin doon. Hindi naman ako madalas mag-upload doon, pero maganda kasi yung pag may tanong kayo, gusto nyong masagot agad, syempre nakakapag PM doon, personal message nyo, di makareply din ako agad, lalo na yung mga may kailangang send na picture, yung mga link, yan, madali doon, di ba? Kaya i-follow nyo na yung TikTok ko, pati yung biyahe ni June natin na Facebook page. Sa link ng hindi hindi ko ano, si search sige, ilagay ko na lang yung link ng dito saan tayo kumain nun. Ilagay ko na lang yung link ng mga social media accounts natin para i-click nyo na lang. Ang nasa isip ko kasi ipapasearch ko na lang sa inyo. Sabi ni Mrs. ilagay ko daw yung link para hindi kayo mahirapan. Sa mga couple dyan na
OOB na sa mga couple dyan na nagra-rides, maganda meron talaga kayong intercom para hindi kayo magsigawan. Less ang init ng ulo. Kasi kapag walang intercom, ha kayo ng ha. Ang bango, sinangag, asan na yun? Probinsya feel na talaga dito. Parang madadaanan natin na Minalabak ang tawag yata dito. Minalabak. 4 hours and 10 minutes na lang. Arrival time ay ayun, Minalabak, tama ako. Minalabak. Ang arrival natin ay 10:17. Dating gawi, syempre hindi yan kasi kakain pa tayo tapos 9 8 hours lang ang kay Google. Yung Manila to Sipocot 8 hours lang nakalagay kay Google, pero kinuha natin ng 13 hours. 14 hours kasama na kasi dun yung stop at saka yung maulan, hinto na naman, magkakapote, tapos sobrang tirik ng araw, huhubarin na naman namin yung kapote namin, maya maya uulan na naman, susuot na naman. Anong mga nakaraan, mga nasanay na kami, hindi na namin sinuot talaga kahit umuulan. Ayun nga, nawawala nga agad. Dito ba yun? Hindi. Nawawala nga agad yung ulan. Ambon-ambon lang, nawawala na naman. Uy, ang sarap na magkape. Gusto ko yung may egg. Breakfast. Dito ba yun? Dami kumakain. Bagsakan pala dyan. Mga naalala ko dati, guys, sarat, wala, konti pa lang. Diretso kit o sa iba na lang. Yan o, lubak ko. Tudug. Naalala ko dati, nangunguha ako ng mga nyug. Sa yung mga nahuhulog lang sa kapitbahay namin sa tawid. Meron sila doong kuprasan. Tapos kukunin ko yun kasi wala akong pera. Bebenta ko sa mga nagtitinda ng nyug. Mga tindahan, yung ginagamit nila panggata sa ulam. Ang benta nila sa consumer, tig 5 pesos. Sa akin, makukuha nila ng 2 pesos. Kaya meron silang tubo na 3 pesos. Parang ako yung magsusupply sa kanila. Syempre, alam ko na yun. Paano nalaman kung good ang nakuha na nyo? Makikita mo naman kung maganda pa yung niya, yung sa tangkay banda. Tapos kapag nauuga mo, naririnig mo yung tubig sa loob, yun, nyug na yun. Kaya pag wala akong pera, kuha lang ako nun ng 5 piraso, meron na akong 10 piso. Huwag sobrang dami ang kinukuha namin, kasi pag sobrang dami, nagagalit yung may-ari. Pag malalaki, 3 pesos ang benta ko. Tapos bibenta ng tindahan sa iba 7 pesos. Kaya ganun lang dati yung ginagawa para kumita ng maliit na pera.
Naalala ko dati, nagko-commission din ako magbenta ng isda. May kapitbahay kami na maraming pom, styro na mga isda. Magbebenta ako niyan, isang plato 50. Meron na ako doong 5 pesos. Ang ginagawa ko, dahil may malapit na beach sa amin, pupunta ako sa mga beach, ibebenta ko ng 100. Pag tumawad 70 or 80, bibigay ko na. O di meron akong 30 o 20 plus commission ko pa na 5 pesos. Tapos pag summer, yan yung mga prutas naman, santol, mangga, baka magawa ulit natin yan ngayon. Syempre hindi na tayo mangunguha sa bata pa kasi nun kung saan saan lang yayain ng mga kaibigan. Ngayon wala nang ganong bata, gadget na. Pag inagawan mo ng gadget, hindi titigil sa pag-iyak, nagtatantrum. Walang nagagawa yung mga magulang ngayon, ibibigay na lang nila. Kaya tayo pag nagkaanak, hindi tayo hawak ng gadget sa harap ng anak natin. Sarap ng hangin dito guys, sobrang lamig. Ayan parang kulang na lang magyelo. Engine brake. Kusa siyang humihinto. Ha? Sige, doon sa pagbaba. Disengage. Lalaki, abulin ka niyan. Stretching muna tayo. 6:21, 4 hours to go, 192 kilometers to go. Ganda ng bungad ng araw guys. Sarap. Masarap talaga pag ganito. Malamig na. Wala ka pang kasabay na mga ibang sasakyan. Ang lamig. Napapa-shake ako ng aking katawan. Ganito. Tsaka fresh na fresh talaga yung hangin dito. Naaamoy ko. Minalabak. Yun shout out dito kila sir. Kay sir. Picture taking sila. Parang yun yata yung kahapon natulog sila doon sa waiting shed. Di ba? Mag-couple din. Shout out sa dalawang couple na yun. Magkikita tayo na either maunahan nila tayo o mauna tayo sa kanila. Or hindi, nauna sa atin tapos huminto sila, nadaanan na lang natin. Nabwa Balatan Road, ito yung dinadaanan natin. Nabwa Balatan Road. Alam ko itong Nabwa na din to nung baha nung nagbaha ang Bicol region. Pati yung Sipokot, yung tinuluyan natin kanina doon guys, na din pala yun, nabaha din pala.
na lagpas daw sa bubong eh. Pero ang bilis nga nila, naka-ano kaagad, naka-recover kaagad. Operational na naman sila kaagad ngayon. Pero yung higaan nila dahil nga nababad sa tubig, medyo ano na, humina yung plywood. Uy, ganda ng araw. Sarap. Sarap pagmasdan. Mamaya may mas maganda pa. Basta hindi umulan. Maganda pa yung view sa papunta tayo ng Vulcan Mayon. Tapos pagkatapos nun, ano naman, Bulusan. Makikita din natin yung sa may Sorsogon. Dito sa ano guys, dito sa pag napadaan kayo doon sa, di ba sa Kumanan tayo, tapos minalabak na sa Nabua Balatan Road. Ganito yung eksena dito. Ayun o, tignan nyo. Medyo pangit yung daan. Hindi lang medyo pangit talaga yung daan kasi inaayos. Ayan, tignan nyo, ayos na yung dito sa, ayan. So may progress. Ito yung, kung matatandaan ninyo na naglindol dati sa ano, sa Bicol. Dito yon, ito yung tinamaan, kaya umangat talaga yung mga daan. Ngayon lang naayos. Pero kasi dati manageable pa naman siya, natatawiran pa. Pero ngayon lang talaga na talagang inaayos na nila. Meron pa to doon, banda doon, na ganito din yung eksena. Pero meron dito na ganito pa yung eksena. Ganda ng puno. Baka yan yung nagdadala ng mga buhangin. Yun, kakaliwa tayo dyan. Kasi wala namang ibang daan. Kaliwa lang. Gutom na ako, kailangan na natin kumain. Oh, ito pa, oh, ito yung sinasabi ko na ginagawa na nila. Yan. Dahan-dahan lang tayo dito kasi madulas yung bato. Buti na lang naka Corsa tayo na dual sport na gulong, kaya pwede rin siyang pang off-road. Pero syempre maingat pa rin tayo kasi isang beses lang tayo magkakamali. Yun. Nung nakaraan guys, itong dinadanan natin ngayon, ito mismo sira pa to nung nakaraang uwi namin. Pero ngayon okay na. Ang haba. Ayan, ito naman ngayon hindi pa nila nasisimulan pero napatag na nila. O ba? Ayan, tignan mo, saan ang okay dyan? Ganito pa rin to nung last time. Nauna na doon. Pero dati mahaba talaga yan. Ito, nalinis na rin nila dito. Yan yung mga karak-karak na yan guys. Asa na yun? Nawala yun. Sa lindol yan. Pag naulanan, mas lalo siyang, ayan, mas lalo siyang nauubos yung laman sa ilalim. Kaya humihiwalay. Kaya siguro yung doon hindi na kinaya. Kailangan ng i-repair. Oo, sa lindol to. Wow, bababa, downhill. Engine brake activate.
11 kilometers pa to. Yan na oh. Ano yan? Anong bundok yan? Maraga? Ano? Daraga? Di mo sure. Di mo sure. Ako'y gutom na. Ako'y gutom na. Ayan, dito na tayo guys sa ano. Parang kabihasnan. Liblib. Kita na dito yung kuhan. Ayan, tignan mo. Ay, hindi mo kita. Kita na dito yung ano eh, di ba? Dati. Anong bundok yun? Wala. Walang pangalan yung daan na to guys. Basta sinundan lang namin si Google. Lagi naman namin itong nadadaanan. Yung mga kuwan ko hindi na kakapreno kahapon. Uy, nasa na to si Google? Hmm? Tingnan natin. Niligaw tayo ni Google ah. First time to nangyari sa history ng Earth. Dapat diretso tayo dito. Huwag kayong liliko guys. Ano? Dito pala yung kaka. Kumanan kaagad tayo doon guys. Dito pala. Naunsa naman ba? Kaya pala humihiwalay sa ayun o, kita na o. Kaya pala humihiwalay sa mapa natin yung araw at sa linya eh. Ako pala ang may mali, hindi si Google. Naunsa naman ba? Kanan tayo dito. Maharlika Highway na in 800 meters. Masarap na magkape. Anong oras na ngayon guys? Ang oras pala ngayon ay 7:18. 3:30 hours na lang ang kailangan nating takbuhin ayon kay Google. 3 hours and 30 minutes. Tapos, 167 kilometers na lang ang ating takbuhin. Parang nag-ano na lang tayo nito, nagdinggalan. Yun, makakalabas na rin tayo guys. Ingat lang
dito kasi lingon muna kasi meron diyang mga yun, papunta na tayo sa Daraga Diversion Road mamaya, 48 kilometers. Pero bago yun, kakain muna tayo. Naayos yung mga daanan. Ito yung mahaba, 48 kilometers. Sarap. Sarap makapag 80 isang beses, 3 segundo. Yun. Kain muna tayo guys. Unlimited rice pa. Yun guys, kakatapos lang namin mag breakfast. Diyan kami kumain sa Lechon Express sa Barangay Bato, Camarines Sur. Ayos na to. Dire-diretso na tayo hanggang Kamalig Bypass pag kaya ng katawan. Bali ang overall na kilometer na kailangan nating lakbayin ay 163 kilometers na lang. Mga 45 kilometers pa tong binabaybay nating itong straight na to, 45 kilometers pa. Tapos kakanan tayo mamaya sa Daraga Diversion Road. Ayan, ang oras natin ngayon ay 7:53 AM. So 5 AM tayo umalis kanina. Nakaka 2 hours na rin tayo. Nakaka one hand na tayo ngayon dito sa pagmamaneho dahil hindi na gaanong lubak ditong part. Meron lang ganito, ayan o. Kakasabi ko pa lang na hindi lubak eh. Uy! Eh, lubak pala. Ayos na eh, oh. Ngayon pa lang, oh. Tingnan. Riles ng trend. Kung hindi pala tayo kumain doon banda, matatagalan tayo makakain kasi oh, yung daan. Ayan, okay na ulit ang daan. Sarap ng daan. Tignan nyo yung view dito guys. Ano na to? Ito yung mahabang highway dito sa Bicol. Mga 50 kilometers to eh, na dire-diretso. Longest straight road to eh. Pero pag gabi marami kang kasabay na bus dito. Siya nga pala guys,
Gusto nyo ba ng ano, ng credit card? Sino pa yung wala diyang credit card? Ay, meron akong link na mabilis kayong ano, ma-approve agad dahil sa referral link na yun. Ilalagay ko dyan sa baba. Hindi 100% ma-approve kayo, pero pag ganun, mabilis siyang ma-approve. Yung kasi yung ginagamit ko sa ano, kapag kumuha ako ng motor, imbis na hulugan ko sa kasa, sa bangko ko kinukuha. Meron kasing yung bangko, meron silang ano, lalo na yung credit card, meron silang cash to go, o parang instant money na feature yung credit card, na pwede mo siyang makautang ka ng hanggang magkano, as long as kaya ng credit limit mo. So kung halimbawa may bibiling kang motor, ADB 160, hiram ka ng 170k, ang tubo niya 0.55 lang percent, o kaya 0.45, depende sa bangko. Ngayon ang babayaran mo lang yung 0.55 na interest ng 170 na inutang mo. Nasa iyo na kung 5 years to pay mo ba, 3 years to pay. Ang kagandahan, walang collateral. So kung hindi mo kaagad mabayaran si bangko, kahit mga ilang months, magi-interest lang siya ng 3%, depende sa interest ng bangko mo sa late payment. Magi-interest lang siya, pero hindi makukuha yung motor mo. Ibig sabihin, hindi kukunin, sayo pa rin ang motor mo, sayo na. Kung wala kang ipambayad, ibenta mo motor mo, ibayad mo sa utang, baka may sobra ka pa kung sakali. So ganun yung ano kay bangko, kaysa kapag direkta ka kay dealer, pag hindi ka nakabayad ng ilang buwan, kukunin na yung motor, sayang yung mga nauna nang binayad mo, 'di ba? Di mo na maibabalik yun, di mo na makukuha. Samantalang kay credit card, sayo na, pwede mo nang ibenta sa iba para may ipambayad ka sa utang. Ayan, so ganun lang. Pero syempre, swipe responsibly. Para baka mabaong kayo sa utang, isisi nyo sa akin. Ang ino-offer ko lang yung link, kasi merong referral i-refer ko na lang kayo para tsaka makuha nyo rin yung credit card nyo, lalo na doon sa mga wala. Meron akong referral ni Union Bank. Galante si Union Bank magbigay ng credit card limit, pati si East West. Ayan. So ilalagay ko dyan sa link. Kung gusto ninyo, i-click nyo lang, tapos apply lang kayo. Pili kayo kung anong credit card ang perfect para sa inyo. So yun lang, no guys. Time check tayo, 8:13 ng umaga. Meron na lang tayong 3 hours and 7 minutes na bibiyahiin. Parang dito banda nakikita na yun si Vulcan Mayon, basta hindi lang cloudy. Makikita na natin dito yun maya maya. Legazpi diretso, wag kang kakaliwa. Parang ang daming kuwan dito. Kaya nga oh. Uy, ano yun? Bato? Daming sira mga bahay dito. Siguro ito yung ano,
Nabaha. Nabaha din yata to eh. Ayan o. Grabe oh, vulkan na yan oh. Pero hindi kita dahil cloudy. Yan na yun eh, di ba? Kakaliwa na tayo dyan. Bypass na yan, yan na yun. Hindi pa pala. Diretso pa pala. Na-scam ako dun ah, akala ko yun. Layo pa pala. Dadaan pa tayo ng ginubatan bago magkamali. Malapit na tayo sa Kamalig Bypass. 13 minutes nasa Kamalig Bypass na tayo. Tingnan natin kung makikita ba natin ang vulkan na yun. Dito tayo. Paano natin to? Support local. Kabisado nilang daan. Kaya lang mabagal eh. Dito na tayo guys sa Kamalig Bypass. Oh. Grabe. At least hindi mainit. Lapit tayo doon. Dito tayo pumesto ng dati. Gusto mo mag-CR? Parang no entry nakalagay. Parang nasi-CR ako eh. Balik tayo doon. Gusto mo? Ganda oh, grabe. Dito na tayo sa wait lang. Alright. Let's go na guys. Hindi man nagpakita sa atin si Mayon ngayon. Pero may footage na tayo nito nung last Manila to summer natin. Pero grabe pa rin no. Pwede kaya dyan i-hike? Maakyat kaya yan dyan? Yung malapit ka na sa ano, sa bunganga. Grabe, ang ganda no. Akyat nga yung Mount Everest eh. Mainit siguro yan dyan. No? Ganda eh. Oo. Sa iya gilid no? Galing. Matao na rin dito eh. Kulaboy, Tapsilugan. Kalahin mo yun. Ito ang itsura dito. Yan, madadaanan ninyo guys pag dito kayo dumaan sa Kamalig Bypass. May malubak pa yan dyan eh sa kuwan. Paglagpas nitong bypass. Wala na.
Time check tayo guys, 9:25. So 25 minutes ang ano natin na stay natin doon sa Vulcan Mayo. Tapos ang kilometers na lang na kailangan nating takbuhin, 127 kilometers na. Lapit na. 2 hours and 33 minutes. Nasa Allen Matnog Port na tayo. May nakainan kaming masarap na lunch doon sa may Sorsogon bago mag Coastal Road. Pag umabot kami doon at gutom na, doon na rin kami kakain. Sarap yung adobo nila doon eh. Kasi yung baboy kaya kang ipaglaban. Ayan, kakaliwa tayo dito. Yun. Meron ditong ano eh, patibong. Tandaan ko yun. Hindi mo akalain pababa pala. Dito yata. Ay hindi. .30 AM. Malapit na tayo sa katotohanan. Ate Jobs, isipin mo na lang nagbakasyon lang kami ng 2 years. Babalik din kami ng 2027. Sabi kasi ni Ate Jobs, namimiss na raw tayo, nalulungkot daw siya. Oo. Kamamatay lang daw ni Mimi, tapos tayo biglang umalis. Hindi naman pwedeng i-adjust yung uwi natin. Sabi niya, iniisip na lang daw niya na nagbakasyon lang tayo. Tama yun, Ate Jobs. Nagbakasyon lang kami. Samahan nyo kami sa bakasyon next year. Pagsisib, nakapunta ng Samar, believe na talaga ako kay Sib. Oo. Naalala ko dito ko tinanong yun eh. Ano pang nakakapigil sa inyo na mag Manila to Samar, guys? Maraming mga sumagot eh. Kasama, budget. Merong mga nagme-message sa atin, nagko-comment sa ating YouTube channel na gustong sumabay sa atin sa pagbiyahe. Pasensya na kayo guys, talagang hindi pa rin ako sanay na merong kasamang iba. Dahil nga
Ayoko yung namamadali sa biyahe, yung napipressure sa biyahe dahil hahabulin ko yung kasama ko, o di naman kaya kami yung hihintayin kasi marami kaming hinto na gagawin. Dito tayo sa Tagong Daan na konti lang ang nakakaalam. Tignan nyo dito guys. Kala nyo dead end na, no? O, ayan, o. May daan dito. Kala nyo na muna. Ayan, o. Ayan. Ayan yung isa. Pag diniretso natin yan dyan, malayo pa rin naman ang tatakbuhin eh. Dito na lang tayo. Cloudy talaga. Kakanan na tayo dyan sa labas guys. Ano yan? Balik tayo ulit sa highway. Dadaanan na natin mamaya yung mga malalaking toyo. May toyo ang utak mo, sabi ng lola, ay humanap ng iba. Yay, sira-sira. May toyo't mayama. Oh, ganda. Dahan lang tayo dito guys, kasi yung pagkagawa ng yung portion na to, yung pagkagawa, umaano tayo, nagja-jump ang ating motor. Maganda talaga mag-drive kapag asfalto ang nakalagay. Meron na lang tayo 2 hours and 14 minutes. 2 hours and 14 minutes. Napit na, di ba? 115 kilometers. Malapit na tayong pumasok sa Sorsogon. Supercut ang sabi ko kanina. Supercut ba sabi ko? Sabi ko basta yun. Passcut pala. Ang nasa isip kong isa, C-cut. Supercut, passcut, C-cut. Superdog, C-dog, Passdog. Hindi bagay eh. Pero seahorse bagay.
Coastal Road mamaya. Kila Journey na lang kumakiligo. Shout out kay Journey. Libre ang dinner. Good morning sa inyo guys. Kakapasok lang natin ng Sorsogon. Sobrang lapit na natin. 2 hours na lang. Makikita na natin ang katotohanan na tayo ay pare-pareho lamang. Ayan. So far, smooth ang ating biyahe. Smooth in a way na walang aberya. Walang naging problema na hindi kayang lampasan. We still have 2 hours remaining travel time and 105 kilometers to go. So, syempre, tuloy-tuloy pa rin. Tayo ay mag-iingat. At ngayon ay umaambon na naman. Ngayon ay umaambon naman. Anong gagawin natin? Hindi, baka katulad lang to ng kahapon na nagpapapansin. Pagbigyan muna natin siya ng ilang mga minuto. Wala pa naman tayong nakakasalubong na basang-basa sa ulan. Basang-basa sa ulan. Yari tayo pag wala tayong masilungan. Walang masisilungan. Hindi makapagpapalit ng kapote. Ayan nakakuan nga lang siya Hindi siya nagkapote. Yun din siya, hindi nagkapote. Baka lang to daan. Hindi rin siya nagkapote Sige nga. Huwag kang lalakas. Aray, sa lubot. Masakit lang sa puwet guys. Masakit sa puwet. Wala na wala. Smooth na dito sa Sorsogon guys. Yung daan maganda na. Meron na lang yung normal na occurrence. Kahit maganda yung daan, meron pa rin sabihin natin may damage pa rin, pero sa ganong maganda na yung kalsada na yun ang Sorsogon. Dito tayo huminto ay hindi pala. Doon yan araw na. Ulan ka lang. Araw. Hanap tayo masisilungan. Sana'y may ulan pa.
Hanap tayo masilungan. Ito. Pwede ba? Wala na ulan. Kita mo yan? Wala na ulan. Oo, maliwanag dun. Oo, sila nga, galing doon. Kuhan muna tayo. Stretch muna kaya yung sakit na ang lubot. So mainit pag
tamang size na lang. Parang nasa panay na lang tayo. Alas 12 pa. Pagdating doon, mampak. Papanday. Hindi mo yung nagawa, Pioneers Week eh. Ha? Pioneers Week, holiday din niya sa Friday. Tignan mo. Magpagawa kaya ako ng ganyan doon, no, sa lote natin, bahay kubo. Ganyan lang. Bawal nga kayuan. Hindi, babayaran ko na ka. Nagkara. Gawin ko computer shop. Dagdagan mo ang square meter. Bahay computer shop. Ayun na, kapag nakalubot. Subukan ko naman na kuhan. Walang... Tara na. Ah, sige. Subukan ko na walang naka-record pa pala. Ayan. Yun, time check guys. Ang oras ay 10:17. 98 kilometers na lang riding time. 1 hour and 54 minutes. Arrival time 12:11. So mga alauna na pala kami makakarating doon. What's up sa inyo guys? Malapit na tayo. Mga 1 hour and 23 minutes na lang. Lapit na tayo dyan sa coastal. Overtakean lang tayo ng mga ng mga pogi. Okay lang. Chill ride lang to, Manila to Samar. Chill ride na bugbog sa mabubugbog ka lang talaga doon sa Lopez, Tagkawayan, yan, Calawag, yan, Ragay at saka Sipokot. Pero after mo dyan, meron ka pa rin talagang madadaanan ng mga lubak, pero hindi na tulad nung doon. By far yun ang pinaka worst na nadaanan ko na madaming lubak. Yung tipong wala kang maiiwasan. Tug. Check natin kung magkano na ba ngayon yung bayad sa ferry. Baka magano kami, paskat kami, magpaskat. Kung maabutan namin. Alas 3 kasi yung paskat. Tapos alas 4, alas 3 yung alis, alas 4 nandun na sa Alin. Isang oras lang ang biyahe ng paskat. Siyempre hindi kasama dyan yung loading pati unloading. Yung lang talaga, yung biyahe. Meron ditong side dyan na nakaumbok. Ay, hindi pala dito. Baka sinira na yun.
Binago na. Ito na yung malaking toyo, oh. May toyo ka ba? Yan yung toyo. Malaki. Nandyan lang yung tao niya. Dito tayo para mabilis tayo. Ayan. Sorsogon City, malapit na tayo. Sorsogon City. Maganda yung view dito. Mabundok. Nagpa-picture yata to. Ayan. Konti na lang guys. Nakapagpahinga na tayo. Ako eh. Oo. Dito 1.8 kilometers. Oh. Ayan. Di ko alam. Di ko man alam kung kailan. Ako may kakampi. Magkano dito? Ang 59 ang mahal. Share ka? Leaded. Pagas na tayo dito guys. Aray, sakit sa puwet. Full tank. Wala, naubusan. Ayan. Naubusan. Ibang budget. Pagas tayo guys. Yun na yung huling ano natin. Huling gas up natin.
full tank para hindi na tayo magpapagas pag uwi natin. Ano? Kakain dito? Maaga pa nga eh. Dito na tayo sa Coastal Road, guys. Naipakita ko na to eh, pero tingnan natin kung may pinagbago ba. Kasi nakita ko to sa balita na nag-ano to na nakita ko to sa balita na tumatalon-talon na binaha. So, nagkaroon ng storm surge. Yung mga bahay-bahay dito na iba-iba yung kulay, inaabot yata sila nun. Tignan natin. Kala mo talaga hindi coastal road to eh, kapag ayan na coastal road. May lusutan kasi to. Uy, sumuka na yung bata. Yung bata sumuka na sa tricycle, sakay sumuka. Hangin yun ganda ng yan yung ba okay naman pala eh, wala yun sira pala yun, sira siya. Kasi nabaludan nga sila. Ang nakatulong daw yan yung mangrove. Dahil sa mangrove mahina lang yung malaking alon. Paglabas natin dito guys, SM 2.8 kilometers. Time check 11:10 AM. Ilang kilometers na lang? 65. Nako, sobrang bilis na lang niya. Kahit mga alas 2 kami makarating doon. Kung sakaling alas 2, okay lang dahil makaabot pa kami sa alas 3. Uy. Oh. Tinatanim kaya yung mangrove o basta na lang tumutubo? Kapag may mangrove yung lupa, maano siya, yung parang lapak. Anong tawag doon sa Tagalog? Ha? Oh. Bakit? Oh. Magandang ideya yun isang oras. Wala man SM doon. Dito
Nandito na tayo, guys. Update lang sa inyo, guys. Kakatapos lang namin mag-lunch. 275 ang ating bill. Medyo hindi tayo ngayon tipid, ah. Matagal-tagal kasi tayong babalik ng Manila, kaya hindi tayo gaanong nagtipid na ng ating pagkain ng papunta. Noong mga nakaraan kasi kailangan umuwi ng Manila magtipid. Ngayon, medyo hindi naman kailangan umuwi agad dahil doon na yata kami tatanda. Diyan na sa summer kami tatanda. So, meron na lang tayong, saan na yun? Wala. Meron na lang tayong 53 kilometers na kailangan takbuhin. 1 hour and 2 minutes na lang yan. So, 12 na ngayon. Mga 1:30 siguro nandun na tayo, sakto sa Pascat. Tsaka nagmahal na rin yung mga bilihin ngayon. Grabe, ang bilis magmahal ng mga bilihin. Akalain mo yun. Sunod nito, titingnan natin kung magkano na yung ticket ngayon sa Pascat. Sa Pascat kasi merong may bayad yung driver. Nung nakaraan, kung hindi ako nagkakamali, 1,050 yung binayaran namin. Kasi aircon na yung pinwestuhan namin. Pero pwede namang hindi aircon ang pwestuhan. Sigurado ka Pascat tayo, di ba? Nasusuka ka sa amoy. Ah. Enjoy the ride, guys. Enjoy the ride. Ro 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 ro. Itong banda rin dito, maganda yung daan dito. Malapad ang daan dito. Kita na ditong Kanlaon. Ay, Kanlaon.
Bulusan. Bulusan. Bakit? Uy, tuloy. Mm. Tagos sa spine. Kakaliwa tayo dito eh. Kasi papunta ng... Saan ba yung papunta? Kaliwa tayo dito. Diyan tayo tumambay dati. Oh. Kaliwa. Kuan ini city proper yata to ng kuan. Matnog Municipality. Diretso lang. May ginagawa. Dati pa to eh, may ginagawang daan eh, no? Yan. Ganito ang daan dito, inaayos. Pero hindi naman gaanong traffic. Pwede na. Pag malapit na kayo guys sa Matnog, madadaanan nyo to. Erosin. Kakaliwa kayo pag papuntang Erosin. Kanan papuntang Matnog. Yun. Konti na lang. Oh, ito pala yun yung sinasabi ko, Shosh, na may naumbok nasa lindol. Ayan o. Ayan yun. Battery low. Ayan o, ayan. Umumbok. Tignan mo, ayan o. Kita mo yan? Parang nabuntis. Yun o. Nahukay yung kuan, gilid. Ano yan? Tumutunog.
papuntang Bulan kanan. Dito Matnog kaliwa. Kaliwa tayo. Nasa katotohanan na tayo. Pero sakit na talaga akong lubot. Kuhan mo na ta. Hindi ko pala na-record guys. Kumuha na tayo doon ng ipapacheck mo lang yung ORCR mo sa may stop doon. Ito nakita to ko live blue. Ngayon meron yan doon sa stop doon. Pakita nyo lang ang ID ORCR, tanungin lang kayo kung may back ride, tapos saan ang destinasyon, alin, alin. Tapos pagdating dito doon sa dulo, meron dyan bilihan ng ticket. Dyan tayo bibili. Pascat is 3 PM. So maka 3 PM pa tayo. Pag 3 PM mga 5, mga normally ganyan 5, tsaka pa lang makababa na ng Allenport. 30 minutes na lang sa amin na. Mga ganon. So diretsuhin lang natin to. Ano yung pila? May CR naman dun sa bilihan ng ticket, di ba? Naka-CR ka na dun? Uy, ano to? Marami bang sumasakay ngayon? Full stop pa. Tignan mo to, no parking. Ang luwag-luwag, sinasayang lang.
Gusto dito magsiksikan. Hmm. Andito na tayo sa bilihan ng ticket, guys. Ayan. So, tingnan natin kung anong mabibili ng ticket. No oras. Alauna ni dyan dating na bato. Maraming pala kayo na yan. Wala kasi oras na binibigay. Noon. Kakalabas lang natin, guys, ng barko. Pa-exit na tayo ngayon. Papunta sa amin. Pero dadaan ulit kami dyan kila Journey. Makikikain kami. Kung may pagkain sila Journey. Yun. Ba't kaya madaming pulis? Bali, yung ginastos natin lahat, guys, 3,600 something. Yun yung ginastos natin. Lahat na yan, dalawa na kami, ferry, tulugan. Ilalagay ko dito yung breakdown. Malapit na to sa amin. Mga 30 minutes na lang. Pero baka gabihin na rin kami dahil kakain muna kami dyan sa pinsan ni Mrs. Kela Journey. Ang oras ngayon ay magsi-7 na. 6:54, 6:52. Yan. Walang humpay ang ulan, guys. Summer, welcome back. And never leaving again for a while. Hindi na mo naaalis ng papuntang Manila. Ang goal natin ngayon ay papuntang ano naman, Cebu, Bacolod, Davao. Tingnan natin kung kakayanin ba ni Ju. Ayos, guys. Thank you sa pagsama sa amin sa aming biyahe from start to finish. Tatalong pa eh. Salamat sa pagsama nyo sa amin. Kung nakaabot ka dito, ito yung breakdown ng mga nagastos namin. Manila to Samar. Salamat sa panonood. Salamat sa support. Kung may mga tanong kayo, message nyo lang. Comment nyo lang dito sa ano natin, video natin. O kaya, kung gusto nyong may direktang itanong kayo, i-comment nyo doon o i-message nyo ako sa TikTok account natin. Biyahe ni Ju. Sa Facebook page natin, Biyahe ni Ju pa rin.
So, para magka-connect-connect tayo. Kapag medyo marami na tayo, gawa tayo ng ano, GC para meron tayong sama-sama tayo kung minsan makapag-rides kapag available. So, ilang ano na lang to. Malapit na kami sa amin. Ayun yung mga nakasabayan natin. Oh. Meron pa isa sa likod. Ayun. Du, 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 du. Ayan. Thank you guys sa panonood. Dito na kami. Kami ay arrived na. Beep, beep. Ayan o. Arrive na kami. Arrive na kami. Dito na kami. Eh, ano ba?